Senator Ping, kahapon doon po sa mga naging pahayag nitong sina Bryce nung nauna na at si Alcantara po kahapon, natanong po si DPWH Secretary Manny Bonoan at sinasabi niya po kahapon first time daw po niyang narinig itong mga katiwaliang nangyayari sa District Engineering Office. Ano pong reaksyon niyo doon? 2022 na-appoint siyang secretary. Inaamin niya ba na hindi siya competent enough para hindi niya alam lahat ito nangyayari na ganito? Matagal na rin siya. Sabi niya, career official na nag-retire noong 2010. Kung galing ka from the ranks, siyempre, maski pa paano, kung ganyang kalawak, ganyang kagarapal ang kalakaran, maski pa paano, kung galing ka sa baba, namomonitor mo yan. So pagdating mo na na-appoint kang sekretaryo, meron ka ng stock knowledge, na kung ano yung kalakaran sa departamento mo. May advantage nga yun kaysa doon sa papasok ka from the outside kasi para nangangapa ka. Ang laki na advantage niya sana, pero ewan ko kung paano sabi niya first time niyang narinig yung ganon. So dalawa lang ibig sabihin nun. Either incompetent ka o kasabwat ka. Oo. So, paano po kaya yun, Senator Ping? Yung mga ganito, hindi lang naman po si DPWH Secretary Manny Bonoan ang gumamit ng salitang wala akong alam dyan. Kahapon si Alcantara, sinasabi niya, inaamin niya yung substandard, pero daw po yung ghost projects, wala daw po siya talagang alam. Paano po ba gagawin natin sa mga ganyan? Walang alam? Para masiguro po na in the end, kahit papano, meron naman pong mapapanagot. Pero bago magbayad, pipirma siya kasama yung ade niya yung kanyang assistant district engineer na si Bryce Hernandez. So kung hindi mo alam na, at saka maliwanag, di ba, nasabi ko sa aking privilege page, December 17, notice of award. December 18, notice to proceed. December 20, naniningil ng 46%. Hindi pa nabayaran. December 27, binayaran 42 million. March 14, binayaran 89%. March 17 o March 19, binayaran ng buo. Ano yun? Pinirmahan mo para nabayaran completion So kayo parang may paliwanag din siyang meron din siyang dapat ipaliwanag. Hindi lang nag-iisa 'yon. Meron dalawang proyekto, iisa yung petsa ng notice of award, iisa yung petsa ng proceed, lahat pare-pareho. Tapos ang ginawang liquidating o clearing instrument iisang litrato. So hindi ba dapat bago ka pumirma, tingnan mo muna yung pipirmahan mo. So mahirap paniwalaan din yung kanyang sinasabi na although meron siyang pinapakita na pinagalitan niya lahat, maski wala na siya sa Bulacan dahil na-promote na siya ng June, August 3 yung kanilang meeting, pinagalitan niya. Na ang sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng negosyo, maghanap buhay kayo, pero kung pwedeng walang ghost. Pero that's word against word Opo. But the fact remains, ang bottom line is, pinirmahan mo yung release, yung completion, at binayaran ninyo ng Ghost Palay Project. Sinasabi nga, ito yung bilang nila sa Ghost Project sa Bulacan pa lang, isang distrito Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!